Hi guys, magandang hapon po. I would like to share this video po regarding po sa SSS. So may mga kababayan nag-i-inbox po sila nagtatanong about kung pwede daw sila mag-advance payment sa SSS. So may isang kababayan nakapag-strike yung question niya kasi sabi niya 62 years old na daw po siya and then kulang na lang ng 1 year or 12 months para mabuo yung 10 years na hulog niya sa SSS. So, bali po kasi sa SSS, kapag nabuo natin yung 10 years or 120 months contribution, ay eligible po tayo ng monthly pension po, lifetime po yan. So, kapag na-reach na natin yung retirement age, doon lang po natin makukuha yung monthly pension na yon. So, sa situation ni Kabayan is kulang na lang siya ng 1 year or 12 months para mabuo yung 10 years na hulog sa SSS. So, gusto niyang i-advance payment yung 1 year na yon or yung 12 months na yon para mabuo agad yung kanyang 10 years na hulog sa SSS at para makapag-file na din daw siya ng kanyang retirement benefit. Yes po, pwede po tayong mag-advance payments sa SSS. So provided lang po, take note lang po and tatandaan. So parang ang dami kong sinabi, no? So tatandaan nyo lamang po kahit naghulog po kayo ng 1 year, 2 years, 3 years or number of months, kailangan nyo pong hintayin yung taon na yon para mabuo yung 120 months. So let's say sa situation ni Kabayan, maghuhulog po siya or mag-a-advance po siya ng 1 year hanggang June 2027. So let's say this month, June hanggang next year, June 2027. So pwede niya pong i-advance yun pero provided lang po na maghahantay siya ng 1 year hanggang next year, 2027 para matapos yung 120 months na contribution na yon. So hindi po basta-basta madali guys, hindi po agad-agad nakukuha. So kahit mag-advance payment po kayo, hindi agad-agad po siya mabibilang para mabuo agad yung 10 years or 120 months na hulog sa SSS. So kaya, sabi ko nga po kailangan nyo talagang maghantay. So let's say sa Kabayan 62 years old na, then next year is 63 na siya and then June 2027 nabuo na nga po yung 120 months and then pwede na po siyang mag-file ng optional retirement kasi 62 years old na po siya and then matanda na, so wala na din po yatang trabaho. So pwede na siya mag-file ng retirement benefit po upon completing po yung 120 months na conditions ni SSS. So sa mga kababayan po natin na let's say above 60 years old, so na may hulog kayo na SSS at hindi nyo natapos yung 10 years, so kung kaya po, hulugan nyo po or tapusin nyo po yung 10 years kasi sayang po para at least ma-benefit nyo po yung monthly pension ni SSS. Kasi po syempre kailangan po natin yon kapag tumanda tayo unless na lang na mayaman tayo. Charot lang guys. So sa mga kababayan naman na bata pa po, let's say mga youngest generation, let's say kahit tapos na po yung 10 years na hulog nyo, pwede nyo pong ituloy yung hulog nyo sa SSS kung kaya pa. So kahit mag 20 years kayo, 30 years, 40 years kung kaya pa, patuloy nyo lang pong maghulog sa SSS. Kasi po yung factor po sa pag-compute ng retirement benefit amount is nakadepende po yun sa average monthly salary credit and then doon po sa number of years na contribution natin. So yun po yung pinakadalawang factor po para makompute yung ating retirement benefit amount. So ayan na guys, this is only just kind of information po giving po doon sa mga kababayan natin nagtatanong po. So yun lang guys, I hope na nakapagbigay ito ng kaunting impormasyon and konting guide po sa mga kababayan, especially sa mga OFW nagtatanong po. Maraming salamat and see you po in the next video.